Sa isang tensyonadong sandali sa isang laban sa boxing, biglang nagbago ang atmosfera sa stadium nang hindi inaasahang matumba si Jean, isang bantog na mandirigma na nag-iwan ng shock sa audience at kay Stella. Nakahiga si Jean sa sahig ng ring, maliwanag na nagulat at dumudugo ang ilong, patunay sa tindi ng suntok na kanyang natanggap. Ang reaksyon ng audience ay halo ng hindi makapaniwala at excitement na sumasalamin sa chaotic na enerhiya na ngayon ay bumabalot sa stadium. Ang mga announcers ay pantay na namangha, isa ang nagpahayag ng shock at ang isa ay tahimik na nakatuon kay Key na nagpapahiwatig ng isang komplikadong backstory o rivalry na nagdadagdag lalim sa drama na nagaganap. Habang nakahiga si Jean sa sahig, nagsimula ang referee sa pagbilang, umabot ng 4, tapos 7, habang nagsimula ng magpakita ng paggalaw si Jean. Sa kabila ng brutal na suntok, isang flashback ang nagpapakita ng determinasyon ni Jean at pagtanggi niyang sumuko, naalala ang kanyang pakiusap sa kanyang coach na huwag kailanman ihagis ang tuwalya, kahit pa ito ay magkakahalaga ng kanyang buhay. Ang sandaling ito ng kahinaan ay malinaw na kaiba sa kanyang naunang kumpiyansa, habang inaamin ni Jean sa kanyang sarili ang pagkaunawa sa mas mataas na antas ng kasanayan ni Yu, na kinikilala na si Yu ay nabubuhay sa isang ibang dimensyon. Gayunpaman, hindi nabali ang espiritu ni Jean, na ipinahiwatig ng kanyang biglaang ngiti at determinasyon na magpatuloy. Ang kanyang pagsisikap na tumayo, sa kabila ng pag-aalala ng referee sa mapanganib na takbo ng laban, ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang referee, hindi sigurado kung dapat ipagpatuloy ang laban dahil sa potensyal na panganib, ay nagmuni-muni sa hirap na mabasa ang intensyon ni Jean sa pamamagitan ng kanyang malabong mata. Nang harapin sa tanong kung kaya niyang magpatuloy, si Jean, bagaman mukhang hindi matatag at nanginginig, ay nagpahayag ng kanyang kagustuhan na lumaban. Binalaan ng referee si Jean, ang kampiyon, tungkol sa panganib ng pagpapatuloy ng laban kung mukhang nasa panganib siya, binibigyang diin ang tungkulin ng referee na unahin ang kaligtasan ng mandirigma. Si Jean, na pinapatakbo ng determinasyon at ayaw sa lecturing ng referee, ay nagpumilit na ipagpatuloy ang laban. At habang nagpapatuloy ang laban, sinanay ni Jean ang kanyang isipan, nag-focus ng husto sa bawat tibok ng kanyang katawan, naglalayong sa isang tumpak at epektibong kontra-atake laban sa kanyang kalaban, na si Yu. Iniisip niya ang pagkamit ng isang matinding balanse at kahandaan, ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado sa limit, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa kanyang target. Nang umusad si Yu ng may dagdag na bilis, pansamantalang nagulat si Jean sa kakayahan ni Yu na magpabilis gamit ang kanyang mga kalamnan sa daliri ng paa, mabilis na pinapasok ang distansya sa pagitan nila. Sa kabila ng banta, masayang tinanggap ni Jean ang hamon, sabik na nag-aabang sa rurok ng teknik ng tao sa pakikipaglaban. At habang papalapit ang kamao ni Yu sa mukha ni Jean, mahusay na inikot ni Jean ang kanyang ulo, kasabay sa suntok ni Yu sa huling sandali, binabawasan ang epekto sa isang desperadong pagsisikap na mabawasan ang pinsala. Si Key, na nagmamasid sa laban, kinilala ang mahusay na pag-iwas ni Jean, at ang purong kagustuhan na manatiling nakatayo, sa kabila ng mga pagkakataon. Gayunpaman, nagpatuloy ang walang tigil na pag-atake ni Yu, naglanding ng isang mabilis na kasunod na suntok na direkta kay Jean. Sinubukan ni Jean na takpan ang kanyang mukha, inaasahan ang isa pang atake, ngunit matalinong tinarget ni Yu ang katawan ni Jean, tinamaan siya ng perpekto muli. Ang coach ni Jean ay nagmuni-muni sa estilo ng pagbuboksing ni Jean, kinikilala na si Jean ay hindi isang boksingero na gawa para makatanggap ng maraming suntok. Ipinagtataka ng coach ang katatagan ni Jean, inaatributo ang kanyang kakayahang tumayo pagkatapos ng paunang suntok sa isang kombinasyon ng obsesyon at kabaliwan. Ang kahandaan ni Jean na gamitin ang kanyang buhay bilang kolateral upang sa pilitang lampasan ang limitasyon na itinakda ng kanyang katawan ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa ganda at kasidhian ng kanyang estilo sa pagboboksing. Samantala, ipinagpatuloy at inilunsad ni Yu ang isang sunod-sunod na mga suntok, habang si Jean ay nasa depensiba, tinatakpan ang kanyang mukha. Napansin ng coach ni Jean ang pagtaas ng bilis at lakas ng mga suntok ni Yu, na sinasabing kaunti lamang ang pagkawala ng kinetic energy sa pagitan ng mga galaw at nagagawa pa ni Yu na madagdagan ang enerhiya nang hindi nawawalan ng kontrol. Napagnilayan ng coach ang estado ng isip ni Yu, na nakikita ang solong focus sa teknik bilang paraan sa isang layunin, na wala ang anumang emosyonal na pagkakabit tulad ng kaba, pagnanais na manalo, o takot na matalo.
Samantala si Jien, matapos matanggap ang lahat ng atake ni Yu na natumba ulit, ay humanga sa ganda ng teknik kahit sa kanyang pagkatalo. Binigyang diin ng announcer ang bigat ng sitwasyon na binabanggit na unang round pa lamang at 2 beses nang natumba si Jin na nag-udyok sa madla na suportahan ang potensyal na bagong kampiyon. Sa kanyang sandali ng sakit at kahinaan, pinagnilayan ni Jien ang kalikasan ng pagiging tao, inilalarawan ang mga tao bilang hindi perpekto, malikot, at puno ng pagkakamali. Naalala niya ang isang personal na alaala ng pagtatalo ng kanyang mga magulang na humantong sa kanilang paghihiwalay, na nakikita ni Jien bilang simbolo ng kahinaan ng tao. Ang kanyang kwento, na puno ng mga klitsch tungkol sa isang inang nangaliwa at isang amang hindi maasahan, ay nagtulak sa kanya na pag-isipan ang kanyang eksistensya, na itinuturing niyang isang pagkakamali mula sa kanilang pagsasama. Habang binibilangan ng referee si Jien na nasa 6 na, at hinihimok ng coach ni Jien sa kanyang pag-iisip na manatiling nakahiga na lamang, mentally ay nakiusap ang coach ni Jien na sumuko na, takot sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, si Jien, na nagmumuni-muni sa kanyang magulong nakaraan, ay nagtapos na ang kanyang pagkabuhay ay isang pagkakamali na nagpapalakas sa kanyang pagnanais na lumampas sa mga limitasyon ng tao. Sa kabila ng sakit at ang pagbilang ng referee, na umabot na sa 7, nagsimulang gumalaw si Jien, nagpapakita ng hindi matitinag na kalooban na tumayo ulit. Sa isang makabagbag damdaming pagbabalik-tanaw, pinagnilayan ni Jien ang kanyang magulong nakaraan, tinatanong ang kanyang ama tungkol sa pagkawala ng kanyang ina at pinagmuni-munihan ang serye ng mga hindi magandang desisyon na nagdulot sa pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Pinagmasdan ni Jien ang kawalan ng kakayahan ng kanyang ama sa pagharap sa mga hamon ng buhay, mula sa trabaho hanggang sa mga relasyon, na nakikita ang isang pattern ng mahinang pagpapasya na tinitingnan niya ng may halo ng awa at paghamak. Di tulad ng kanyang ama, nakikita ni Jien ang kanyang sarili bilang mas may kakayahan, kayang suriin ang mga sitwasyon ng kalmado, maghanda para sa hinaharap. Ang pagmumuni-muning ito ay nagtulak sa kanya na itapon ang isang larawan ng pamilya, sumisimbolo sa kanyang pagnanais na lumayo mula sa kanyang nakaraan at sa mga pagkabigo ng kanyang ama. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan, sa boxing ring, kung saan masiglang ipinahayag ng announcer ang katatagan ni Jien sa pagtayo matapos matumba sa ikalawang pagkakataon, binibigyang diin ang kanyang pambihirang tenacity. Ang hiyawan ng madla para sa fighting spirit ni Jien ay pumuno sa stadium habang sinenyasan ng referee ang pagpapatuloy ng laban. Si Ki, na nagmamasid sa laban, ay kinikilala ang determinasyon ni Jien, ngunit binabaliwala ito, na itinuturing siyang nakatayong bangkay, kumbinsidong ang kinalabasan ng laban ay nakapagpasya na. Si Stella, nakasama sa mga audience, ay ipinakitang nananalangin para kay Jin. Ang laban ay nasa bingit na ng pagpapatuloy ng biglang pumagitna ang referee upang markahan ang katapusan ng unang round, binibigyan si Jin ng maikling pahinga. Ang mga announcers ay nagkomento sa kahirapan ng round para kay Jien, na binabanggit ang pagiging superior ni Yu, ngunit kinikilala rin ang natatanging tagumpay ni Jien na manatiling nakatayo laban kay Yu sa unang round, isang patotoo sa katatagan at fighting spirit ni Jin. Si Ki, na nagmumuni-muni sa laban, ay umalingaw-ngaw sa sentimiento, kinikilala si Jien bilang tanging mandirigma na nanatiling nakatayo laban kay Yu sa unang round. Habang ginagamot ng coach ni Jien ang kanyang mga sugat, pinagnilayan niya ang malubhang pagkatalo na tinanggap ni Jien, kinikilala ang bigat ng sitwasyon, ang laban na ito ay lumampas na sa pagdepensa sa titulo, nanganganib na ang buhay ni Jien. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, iginagalang ng coach ang naunang kahilingan ni Jien na huwag ihagis ang tuwalya, kahit pa humantong ito sa kamatayan. Ngunit, ang pagkakita sa kalagayan ni Jien ay nagtulak sa kanya, na pakiusapan si Jien na sumuko na sa laban, binibigyang diin ang kahalagahan ng buhay. Subalit, pinagnilayan ni Jien ang existential na kalikasan ng buhay at kamatayan, iminungkahi na ang likas na kawalan ng kahulugan ng buhay ay maaari lamang masagot sa pamamagitan ng kamatayan sa pagtugis ng mga layunin ng isa. Nakikita niya ang pagtugis na ito bilang tanging paraan kung saan maaaring lumikha ng kahulugan ang tao. Iginiit ang pangangailangang kumpirmahin ang kanyang eksistensya sa pamamagitan ng laban. Mahigpit niyang binalaan ang kanyang coach, laban sa paghagis ng tuwalya, sinasabing hindi niya ito mapapatawad sa ganitong aksyon. Nang ianunsyo ng referee ang pagsisimula ng ikalawang round, lumabas sa ring ang coach ng may pag-aalala para kay Jin. Ang mga announcers at ang audience, kasama ang nag-aalalang si Stella,
ay nag-aabang sa susunod na round, nagtatanong kung makakabangon ba si Jin mula sa kanyang masamang sitwasyon sa unang round. Si Jian, habang naghahanda para sa pagpapatuloy ng laban, ay naalala ang isang masakit na alaala ng kanyang ama na nagkunwaring nakalimutan ang isang bagay at iniwan siya mag-isa, nangakong babalik agad. Kritikal na pinagnilayan ni Jian ang halatang tangka ng kanyang ama, na iwan siya, at sa pagsakay sa sitwasyon, umaasa sa kanyang mabilis na pagbabalik. Sa isang sandali ng malalim na determinasyon, si Jin, sa loob ng boxing ring, ay nagpa siyang manatiling kalmado at hindi magpaapekto sa kanyang emosyon habang nakaharap sa kanyang kalaban, na si Yu. Idineklara niya ang kanyang pagtugis sa perpeksyon, isang estado ng pagiging na lumalampas sa mga limitasyon ng tao, at nakikita niya si Yu bilang katawan ng ideal na kanyang pinagsikapang abutin. Ang tindig ni Jian, na sumasalamin kay Yu, ay patunay ng kanyang kahandaang harapin ang perpektong nilalang na ito ng harapan, naghahanap na makita ang pinakamataas na kahulugan sa kanyang buhay at mga ideal sa pamamagitan ng nagbabadyang salpukan. Habang inihahanda ni Jian ang kanyang sarili, si Qi ay nanonood ng may ngiti na naakit sa determinasyon ni Jin. Ang coach ni Jian, na puno ng pag-aalala, ay nagtatanong sa kahandaan ni Jian na isugal ang kanyang buhay para sa pagtugis na ito. Kinikilala ang mapanganib na pagsusugal na ginagawa ni Jian sa pamamagitan ng pagtutok ng lahat sa isang solong atake. Kinatatakutan ng coach na si Jian, kahit sa kanyang paghahanap na lumampas, ay baka hindi makaligtas sa kontra-atake na darating sa buong lakas niyo. Sa isang taos-pusong pagmamakaawa, ang coach, na inihayag na ama ni Stella, ay nakiusap kay Jin na muling pag-isipan, binibigyang diin ang halaga ng buhay ng tao higit sa pagnanais na maging isang halimaw. Nagsisisi siya sa hindi pagtuturo kay Jin ng mga mas makabuluhang aspeto ng buhay lampas sa boxing. Hinimok siya na mabuhay bilang isang tao at kilalanin na may mas makabuluhang mga bagay sa buhay kaysa sa pagtugis ng perpeksyon. Si Stella, na nanonood mula sa audience, ay nakaramdam ng isang kutob na malapit nang iwan siya ni Jin magpakailanman. Tumakbo siya patungo sa ring, nakikiusap kay Jin na huwag siyang iwanan, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahang mabuhay nang wala siya. Ang kanyang emosyonal na pagmamakaawa ay nagulat kay Jin, pansamantalang pinahinto ang kanyang determinasyon. Sa isang malalim na emosyonal na sandali, sinariwa ni Jin ang kanyang nakaraan, ipinahayag ang isang pangarap na kanyang pinigilan, ang pagnanais na huwag siyang iwanan ng kanyang ama. Ipinakita ng kahinaan na ito ang isang bahagi ni Jin na dati niyang itinago, kahit sa kanyang sarili. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ang pagbunyag ni Stella na malapit ng maging ama si Jian ay lubos siyang nagulat, na nagtulak sa kanya sa isang malalim na pagkaunawa sa kanyang mga aksyon at prioridad. Ang balitang ito ay nagpuwersa kay Jian na harapin ang pagkakatulad ng kanyang sariling pag-uugali at ng mga figura mula sa kanyang nakaraan na negatibo niyang tiningnan. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita natin ang isang mas bata na Jian na inaalok ng coach ng tulong sa pagkawala nito sa kalye, na nagpapahiwatig ng isang matagal ng relasyon na malaki ang naging epekto sa buhay ni Jin. Ang alaalang ito ay nagsilbing isang katalista para sa pagkaunawa ni Jian sa kanyang sariling mga kapintasan at ang clumsy na paghawak niya sa kanyang personal na pakikibaka. Habang handa nang ipagpatuloy ang laban pagkatapos ng pagkagambala na dulot ng sigaw ni Stella mula sa audience, gumawa si Jin ng isang dramatikong desisyon na lumabas sa ring at kaya nawala ng championship sa pamamagitan ng disqualification. Ang aksyong ito ay nagtaka sa lahat, mula sa mga announcers hanggang sa audience, at ikinagalit naman ni Qi, na nakikita ang mga aksyon ni Jin bilang pagmamaliit sa kahalagahan ng kompetisyon. Si Jin, na kinikilala si Yu bilang lehitimong kampiyon, ay personal na inabot ang kanyang belt kay Yu, isang kilos na nagpapahiwatig hindi lamang ng paglipat ng titulo kundi pati na rin ng pagtanggap ni Jin sa kanyang bagong landas at mga responsibilidad. Samantalang, idineklara naman ng mga announcers si Yu bilang bagong kampiyon, na minarkahan ang pagtatapos ng mahabang paghahari ni Jin at ang simula ng isang bagong kabanata sa mundo ng boxing. Bumalik sa dressing room, pinayuhan ng coach ni Jin na magtuon muna sa paggaling, inilalayo ang boxing upang magpagaling mula sa pisikal at emosyonal na toll ng laban. Si Jin, na pinagninilayan ang kanyang hinaharap, ay nagtanong sa kanyang kakayahang maging isang mabuting ama, kung saan tiniyak ng coach ang kanyang potensyal. Ang pagdating at emosyonal na yakap ni Stella kay Jin ay nagbigay din sa suporta at pagmamahal na bumabalot sa kanya, na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, palayo sa ring at patungo sa pamilya.
At ang huling imahe ng larawan na nagtatampok ng batang coach, Stella, at Gian ay nagbubuod sa malalim na koneksyon at magkakasamang kasaysayan na nagbibigkis sa kanila, binibigyang diin ang kahalagahan ng mga relasyon at personal na paglago lampas sa mga hangganan ng competitive na sports. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.